Mahigit isang linggo na nang tuloy-tuloy na maranasan sa malaking bahagi ng Luzon ang mga pag-ulan na nagdulot ng kaliwat ka ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil dito, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na agarang tulungan ang mga apektado ng habagat at nagdaang mga bagyo sa bansa. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, halos o higit pa sa isang buwang ulan ang bumuhos sa Metro Manila, Baguio City, Zambales at Pangasinan sa loob lamang ng 9 na araw na nagpabaha sa ilang lugar dito sa Luzon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na hatiran ng tulong ang lahat ng mga biktima ng sama ng panahon. Sa situational briefing na pinangunahan ni Pangulong Marcos, kasamang iba't ibang ahensya ng gobyerno, malinaw ang direktiba ng presidente, tugunan ang epekto ng pinagsanib na puwersa ng habagat, Bagyong Luis, Maymay at Dolphin. Agad na tiyaking naabot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kani-kanilang tahanan mula sa mga evacuation centers. Ayon sa Office of Civil Defense, papalo na sa 43.87 million pesos ang naipaabot na tulong sa mga biktima ng sama ng panahon. Tulad na lamang ng mga pagkain at non-food items. Patuloy din ang paghahanap sa mga nawawala at pag-agapay sa mga naiwang pamilya ng mga binawian ng buhay dahil sa habagat. Tala ng OCD, higit 1,300,000 individual na ang naapektuhan ng pinagsamang puwersa ng habagat, Bagyong Luis, Maymay at Dolphin. Nasa 58,000 naman yung mga nananatili sa evacuation center. 8 ang nawawala, 12 ang patay. Sa datos naman ng Pag-asa, halos o higit pang isang buwang ulan ang bumagsak sa Baguio City, Zambales, Pangasinan at Metro Manila na bumuhos lamang sa loob ng higit isang linggo. Ang lugar na nakakaranas ng pinakamataas na rainfall, ito po yung Baguio City, no. Pinakahuling ulat, no, from August 1 to August 9, ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwan ulan ang binuhos sa 9 na araw lamang. Kasunod ang Zambales at Pangasinan. Dito sa Metro Manila, sa Science Garden in Quezon City, ang recorded rainfall ay umabot ng 501.6 millimeters of rain compared to the normal na 568. Sa kabila niyan, Angelique, ayon sa MMDA, hindi nagdulot ng malala at malawakang pagbaha sa NCR ang walang tigil na pag-ulan. Masasabi ko po na maraming areas na dati traditionally binabaha ng malalim tulad ng Kamanaba ay hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila except for some ay passable naman po. Ito po siguro ay sa kadahilanan ng mga interventions na ginawa ng pamahalaan. Angelique, resulta raw yan ng patuloy na dredging operation sa mga imbornal na nagpalalim na ng 2 hanggang 3 metro at nagpalaki sa kapasidad para humigop ng tubig. Gumagana rin ang lahat ng pumping station sa MMDA, bagay na ikinatuwa naman ni Pangulong Marcos. Natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin ay nakita po niya at nai-report nga po ni Sec Vince ang mga pagbabago lalong-lalo na dito sa Metro Manila tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na-i-report ngayon. So pero still, may mga lugar pa rin na kailangan pa. Katulad sinabi nga ni Sec Vince, ay inuunti-unti
Angelique, bukod doon sa pagtalakay sa epekto at mga hakbang ng pamahalaan sa habagat, ay na-discuss din sa press briefing kasama ni Yusek Claire Castro yung iba pang isyo. Kabilang na dyan yung hiling ng Estados Unidos na extradition kay Pastor Apollo Kibuloy. At ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang sabi ng Pangulo ay kailangan munang pag-aralang mabuti kung i-extradite si Apollo Kibuloy. Bukod dyan, natanong din si Jose Claire Castro tungkol dun sa naging pahayag ni Representative Sandro Marcos na nakita na daw ng kongresista na magiging o magkakawatak yung unit team. At ang sabi lamang dyan ni Palace Press Officer, ang tugon daw ni Pangulong Marcos ay pinalaki ni Pangulong Marcos si Representative Marcos ng maayos at hindi sinungaling. Yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.